So, ayun. Start tayo. 7 minutes. So, tanungan muna. Kung may tanong kayo, pwede nyo nang itanong. Para ano, sulit naman yung attend nyo. So, so as of now, hintay pa tayo. So, maski dalawa lang kayo, tuloy tayo. Pero yung practice na ano, hindi ko idadamay yun. So, i-separate, i-edit ko yun. Pero kung gusto nyong hingin yung video na yun, yung practice, kung paano yung practice sa strategy tester, bibigay ko sa inyo ng separate. Sa umaaten lang. Pero pag hindi umaten, hindi ko sasama yung... Ang isasama ko lang, yung full module 3 kasi hindi kasama dito yung ano practice. So kung gusto talaga nila ng practice, attend sila. So, dapat mag-effort din yung mga tao. Kasi ako nga nag-e-effort eh. Walang bayad. So, dapat sila din yung mga gustong matuto nito. So anyway, 6 minutes tapos start tayo. Ayun. Ayun. So, wait pa tayo. 6 minutes. Ulitin ko lang yung tinuro ko nung Sabado. Ay, tama, Sabado ng alas 6 nga lang. Napaaga. Ulitin ko lang yan. So kung may na-miss kayo, at least maganda naman, mare-refresh kayo. Mare-refresh. So, view, slideshow. So, waiting. So, ayusin ko lang to. Ayan. So, wait pa tayo, guys. 5 minutes, tapos mag-start na tayo. Ang maganda nito, ito talaga yun eh. Ito yung gusto nyong matutunan sa akin eh. Kaya kung di sila umatin, bahala sila. Kasi ang tinuturo ko dito, paano yung strategy, yung yung stop loss, yung TP, yung dito yun eh. So kung may nakalimutan ako itinuro nung Sabado, baka may dagdag ko ngayon. So hindi naman din ako perfecto. So kailangan nyo rin minsan tanungin ako para ma-remind ko rin yung sarili ko. So wait pa tayo guys. 4 minutes. Yan, kung ano, liwaliw muna kayo. Nanonood muna ako. Yan. Despite losing 5,000 to 8,000 men, Jalal ad-Din's daring dismounted archer tactic succeeded and broke the Mongol advantage for the first time. His victory spread across the Islamic world like wildfire, and Jalal-ad-Din was hailed as the first man to defeat the Mongols in open battle. Within weeks, his army grew to nearly 70,000 men, the largest force assembled against the Mongols since the war began. But Jalal-ad-Din made one fatal mistake. He defeated a Mongol army, not Genghis Khan himself. Enraged by the defeat, Genghis Khan swore to hunt Jalal ad-Din personally. And erase him from existence. The Mongol main army, 50,000 elite warriors, swept across every city that supported Jalal ad-Din, destroying them with terrifying speed. Jalal ad-Din was forced into constant retreat, as Genghis Khan refused to fight unless conditions favored him. At the Indus River in late 1221, Jalal ad-Din found himself trapped, with the river behind him and the full Mongol force closing in. Genghis Khan's troops... 3 minutes. Start tayo, 3 minutes. So, yun.
Kanina may napanood ako. So makinig lang kayo para hindi naman kayo mabol. May napanood ako about sa trading din. Nakalagay doon short time frame versus long time frame. So na-curious ako, pinindot ko, tapos nakinig ako. Tapos nalaman ko, yung mga tao is halos lahat gusto mag-trade sa intraday. So sa isang araw lang. 'Di ba palagi kong sinasabi na ang pagte-trade is parang time deposit. So you need have to long patience para makamit mo talaga yung totoong trade. So kung nakakukuha mo na yung long time frame, saka ka liliit, paliit ka na ng paliit. 4 hours, 1 hour, 30 minutes, so ganun. Yung napanood ko, sabi dun sa video na yun, sabi niya na lahat ng tao na pumapasok sa trade gusto mabilisan. So, na-realize ko, ganun din ako nun. Ay, sabi ko, ganyan din ako dati ha. Yung easy profit, yung TP when is happy yun, yung TP when is happy ni TP is happy, yung ganun ni Coach Kip. So, kasi, meron kang gratification, nararamdaman mo na nakukuha mo na kagad. Pero, once na umakyat yun, biglang, sayang, hindi ko may ganun na doubt, may ganung pakiramdam. Sabi, sabi nga ni Kit yan talaga yung mahina ako kuya Sabi niya na hindi, pag aakyat na, wala na. Hindi, aakyat na talaga, naiiwan na siya. So, ina-out niya kagad, pero aakyat pa. Pero even though malaki yung volume niya, malaki din talaga yung kinikita niya. Pero kung hinold niya yun, mas malaki pa sana yung kinita niya. So, bakit ganun? Bakit ganun yung pakiramdam? So, sa module 4 ko, guys, may tinatawag ako na psychology, market psychology. Gusto mo mawala yung tension, yung kaba mo. Kaya pag nagpo-profit ka na, kinukuha mo na kagad. Yun yung sabi doon sa video. Pero totoo nga naman yun. Gusto mo lang yung anxiety mo kasi na ano ka na paparanoid ka doon sa market kasi nga umaakyat, bumababa. Baka iniisip mo, baka mag-negative pa to, kunin ko na. Okay din, okay naman yun. Pero sabi niya to sa video, yung pagbali mo doon sa strategy mo, yung sa plano mo, yun yung unang talo mo. Maski mag-profit ka daw, talo ka doon. So, ako naman na-curious ako, oo nga, ano, talo ka talaga kasi nung nag-analyze ka ng market, sure ka na ganun ang mangyayari kasi ina-analyze mo na siya, pinag-aralan mo na, and meron ka ng parang probability or yung pinagsama-samang indicator na paakyat na siya or pababa na siya. May probability ka na pinaghirapan mo na ang market paakyat. Tapos nag-set ka na ng stop loss na sabi nga niya, pag nag-set ka ng stop loss, so be it. Kayanin mo kasi nilagay mo yun dun And yung goal mo, yung TP mo. Kasi kadalasan naman talaga yung lower low tsaka yung higher high. Yun lang talaga yung tatamaan niya. So whichever ano pa yung order mo, paakyat ba yan o pababa, yung lower low and higher high, palaging dadaanan ng market yan. Palagi niyang dadaanan. So, sa psychology ko, guys, lahat ng tinuro ko mula module 1, module 2, module 3, 20% lang yan doon sa matututunan mo sa module 4. So, kailangan yung umatindi nun doon. So, okay na, guys. 8:02. So, may apat ako nakikinig. Okay lang yan. Di sila naman yung nawawalan diyan, hindi naman ako. So, kung mapanood naman nila ito, okay lang. Sila din naman magsasayang ng oras. Kasi mas maganda talaga yung live, yung may nakikinig talaga. So, yung may nagsasalita talaga ng live. Minsan kasi yung video nakaka-bored yun, tsaka nakakaantok talaga. So, may ganun din ako. So, dati nahihiya lang din ako na magsalita kasi pero
since na nagbayad ako, hindi na ako nahiya. Kasi nagbayad ako eh. Pero dahil libre to, yung kadalasan, yung ibang tao nahihiya. So anyway, pabayaan na natin yun. Mayaman sila, hindi. Hindi ko ikauunlad yun. So, module 3 tayo guys. Yan. So, chart reading and smart money concept. So, guys, magbabasa tayo ng chart dito ah. So, focus on chart and smart money concept yung strategy guys kung paano ba natin lagay yung stop loss natin, paano ba tayo papasok. And itong SMC na to, ginagamit ng bangko, institution, and kung ano pang mga big fish o mga smart money na nag-aano dito na pa-participate sa market. So anyway, next tayo. Yung price action guys, alam niyo na yan. Yan yung market price. Yung market price kung ano, tas yan yung galawan. Kung pababa siya o paakyat. Hindi ko napapakita sa chart pero madali na lang yan. So papakita ko yan sa next slide. O market structure basic ito. Ito. So marami kasing nalilito talaga dito. So even me guys, nung bago pa ako, hindi naman ako gagad magaling eh. So akala ko packet na ba't ganun biglang bumaba eh pababa. So that time nun, kung ano-ano na yung ginagawa ko sa tradings ko. And kadalasan nauubusan ako ng pera. So hindi rin ako mahilig mag-demo guys. Live money kasi gusto ko agad kumita ng pera eh. Ganun ako, yun yung ugali ko. So hindi ko naman din masisi yung mga tao na ganun, ganun din sila kasi ganun ako eh. So naiintindihan ko kung nag-trade ka agad sila ng live account. Pero sabi ko nga guys na palagi kong i-endorse yung demo account. Doon muna kayo, practice muna kayo. So guys, ito may bibigyan ko, tuturuan ko, hindi ko to naituro nung last time, pero ito, nandito, tuturo ko sa inyo paano ayusin yung chart. So pag nakikita nyo, may grid dito. So tatanggalin natin yan. Ito yung pipindutin lang natin. So ginagamit yung grid para makita kagad kung pantay ba siya. Kung nag-choke ba siya, nag-boss ba siya, fair value gap ba, kaya for value gap or ano. So mas madali siya makita na nagkaroon ng breakout sa order block and paakit na talaga. Pero ako guys, hindi ko ginagamit yan. Mas gusto ko yung mas malinis. So tinatanggal ko yan. Ayun. So ganyan na yung makikita nyo pag malinis. So ano pa ba yung pwede natin gawin dito? Pwede nating so, ito. So balik tayo ulit dun. So, papalitan natin yung kulay. So, kulay, nakikita natin to, ganito itsura. So, medyo nakakalito kasi puro green lang yung nakikita natin eh. Itong black, green to on black, okay na yan. Stay at it is. Pwede mong palitan ng black on white. Pwede mong palitan ng color on white and green on or black. Pero ito, color on white, oh, parang ganun na rin to sa settings ko. Pero hindi yan yung gagamitin natin. Tuturo ko sa inyo paano i-settings na yung parang katulad ng akin. So, yellow to black ulit. O kaya yung green, black on white. Yan, mali. Basta black yung ano, yung background. Yun. Tapos background black, foreground white. Okay lang yan, tama yan. Light. Okay, wala tayong grid. Yung bar up natin, gawin lang nating green. So, yung bar down, gawin nating red. Red. Tapos yung bull candle, guys, ito yung wick. So, palitan natin ulit ng green. And yung bear candle, palitan natin ng red. Yung line chart. So, ito kadalasan makikita nyo sa volume. So, hindi tayo gagamit nun. Maski hindi natin to palitan, okay lang, walang problema. So, as of now, ito lang papalitan natin yung candlestick. So, ang nangyayari, guys, ito ang itsura niyan. Ito, yan nandito. Ito lang guys, ayusin ko lang. Eh wala pala akong ano, hindi ko pala nalipat sa chart kaya pala. Sorry. Nagsasalita ako dito.
Guys, kung malinis ha, sabihin nyo ha. Kung madumi naman, sabihin nyo rin. Di pala ako naka-chart. So, yan guys. Di ko to na isama sa ano. So, ito, sa properties, eh, ito yung itsura niya. So, mapapalitan niya. Then, okay ko lang. Okay. Yun. So, napalitan na itsura. Mas maganda na tingnan. Mas malinis. So, okay. Ano pa ba? So, magma-market structure tayo, guys. Paano ba yung sinasabi kong market structure? So, magpo-form ako ng ganito. Ito yung lower low natin. Sa drawing muna tayo, guys. Ha? Ito yung magiging lower high. Ah, ngayon, ito yung higher high natin. Ngayon, dahil umangat siya, yan, mawawala na to, hindi na siya higher high. Ang tawag sa kanya, higher low. So, nagkaroon ng boss, break of structure. Itong era na to, ito yung fair value gap. Yun. So, bababa ulit, aakyat. Then, bababa. So, ito na yung higher low, lower high, higher high. Ayun. So, nagkaroon ulit ng boss or break of structure. Then, ito yung fair value gap. So, ganun guys. Pa-uptrend yan. Ang tawag dyan, uptrend. So, yung boss, yung break of structure is used by trend following. Yung paakyat lang. So, nagkakaroon tayo ng boss. Ayan, boss. Yung dati mong higher high, inangatan niya lalo, mapapalitan to ng higher low, then inangatan niya ulit, boss lang siya. Ngayon, yung choch or yung choke, na mas madali kong tawagin choke yun. So, tanggalin natin to. So, ngayon, dahil, paano ba malaman yung choke? Ngayon, nagkaroon ulit ng ganito, pababa. Then, itong era na to, guys. Ito ang choke. Yan ang choke. Yun. So, ngayon, pag sinabi nating choke, reversal or tapos na yung uptrend. So, hindi na tayo magbabay. Pag nag-buy kayo dyan, ubus pera nyo. So, nakakita na nga kayo ng choke, pinilit nyo pa rin yung sarili nyo na mag-buy. And that will be the time na mali na yung ginagawa nyo. So, hindi tayo magbabay. Sell na tayo dapat pag nakakita na tayo niyan, yung choke. Ayan, yan ang babantayan natin. Either break of structure or choke. So, tandaan nyo guys, trend following ang break of structure or the boss. Yung reversal naman or yung change of trend na tinatawag natin, change of character, yun ang tinatawag nating choke. Ito. So, paano yung malalaman? Nilagpasan niya yung dati mong lower high. So, nagkaroon ka ng higher high, lower high ulit. So, tumalbog. Nagkaroon ka ng higher low. Ngayon, nilagpasan na niya. Ayun, nag-breakout dito. So, ang tawag dyan, choke. So, ulit, nagkaroon ka ng higher low dito. Nagkaroon ka ng fair value gap. Then, break of structure na susunod. Kasi trend following pababa na eh. Even, basta tandaan nyo guys, itong break of structure and change of character, napaka-importante nito. Ngayon, ang tanong, paano naman yan pag sa chart na natin gagamitin? Yun ang tanong. Kasi doon sa drawing ko, mas madali yun. Mas madali tingnan yung break of structure and change of character.
Ngayon, nasa Euro USD tayo, 30 minutes. So, ano napapansin nyo dito? Paakyat yung market. Yan lang. Iusog lang natin. Ayaw ba? Anyway, ayaw eh. Di, naka-invisible yung arrow dito kasi hindi ko matamaan. So, guys, paano naman yung sa totoong market naman? So, nandito tayo, Euro USD to. So, Euro USD pair, 30 minutes. So, ibig sabihin, naglalaban yung currency ng Euro and US dollar. So, paano naman tayo magbabasa dito ng break of structure and change of character? Ngayon guys, dito natin umpisahan. Kunyari wala to, hindi pa natin to nakikita, hindi pa nangyayari yan. Alat mo magluto ngayon. Kaya lang, lumit lang ako guys ha. Ayun, so, yan, okay lang. So, kunyari hindi pa natin nakikita tong era na to. Ito pala yung lumalabas yan. Ito pa lang yan. Kunyari lang kasi hindi ko maano sa ano eh, para mapakita ko lang sa inyo. Yung full chart. So, ngayon, ito yung higher high natin. Ngayon, nakita na natin yung lower low. Yun, di may dalawa na tayo. So, guguhit tayo na ganun. So, nakakuha tayo ng higher high, lower low. Eh, umangat. Tignan nga natin kung mas malaki. Kung nalagpasan niya. Hindi niya nilagpasan, no guys. So, tinalbog lang siya sa era na to. Tinalbogan niya. Nauntog lang siya. Hindi siya tumalbog pala. Nauntog kasi nasa taas. Then, bumaba. Bumaba. Ngayon, ito, tinatawag natin na higher low. To lower. Lower low na to kasi mas mata. Ito yun eh. Nilagpasan niya. Ito magiging lower high. Yan, lower high na to. Yan. So, ito na yung bagong lower low mo. Ano ba nangyari dyan sa tingin nyo guys? Ang nangyari dyan, break of structure. Paano yun? Saan yung break of structure, coach? Dito guys, oh. Dito sa area na to, ito yung break of structure. Nag-engulfing siya. So, bumaba na siya. Ibig sabihin, dapat mag-sell ka after nyan. Itong area na to, fair value gap. Ang fair value gap, guys, ito yung entry points natin. Dapat, nung nakakita tayo ng fair value gap, nagsisell na tayo dyan. And kasi higher low to eh. Hindi naman niya tinaasan pa tong higher high mo eh. Walang choke. So, nung bumaba na siya, dito sa mini ano na to, nagsisell ka na dyan. And that's the time, eksaktong selling entry mo. Diyan ka nagsisell. Itong fair value gap. Hindi dito. Ang tawag ko dyan, pwede naman din yan guys. Kaso kadalasan, FOMO yan, fear of missing out. Kung nag-sell ka, huli na. Pero magsisell pa at bababa pa naman yan, pero hindi ka sure kung bababa pa talaga. So, ang entry points is yung fair value gap. Ito yung gap na yun sa BOS. Kasi may BOS dito eh. Yung era na yan, BOS. Break of structure. Eh ngayon, paano ba na natin malalaman kung tapos na yung trend? Yung pababa na trend? Yun ang tanong. Dito sa market natin, nagkaroon ng BOS dito. Yung era na yan, BOS. Then, umakyat. So, choke ba yan? Hindi yan choke, guys. Hindi yan change of character. And pag dito, kung ako, sell pa rin yan. Kung ako yan. Kasi wala pa tayong choke eh. Pero kung gusto mo maghintay, dapat, kunyari, nakapag-sell ka na or nag-stop loss ka na, hintay mo na yung maraming ganyan. So, paano yun? Eh, naglalaro na dyan sa area na yan. So, yan yun. Sa mamaya yan, tuturo ko sa inyo yan. Market structure lang tayo. So, paano natin malalaman na tapos na yung downtrend, yung pababa? Yung pababa na ganyan, paano ba malalaman? So, hanap tayo ng choke. So, pag nakita natin, ito yung dinadrawing ko na ano ha. O yan, umakyat, bumaba, tapos umakyat na. Itong era na to guys, ito yung tinatawag ko na choke.
Yun. So, change of character na. Ibig sabihin, hindi ka na magsisale. Dapat nakabay ka na dyan. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi kayo dito magsisell, diba? Sa fair value gap kayo magsisell. Ngayon, ang tanong, paano yun? Ngayon, umakyat, bumaba. Ayan, iayusin ko lang. Ngayon, diba, hindi na tayo magsisell dahil buy na eh. Ano na eh. Oo, yun. So, nagkaroon ng fair value gap, bumaba. Kung kaya nyo na sumalo dyan, nagbabay na kayo dyan, guys. Itong fair value gap, dyan kayo papasok. Pero pwede rin naman dito. Pero ako, kakayanin ko na yung risk tolerance ko nandito pa rin. Nandyan. So, pag nakita nyo na to fair value gap, pero as of now guys, huwag nyo gagayahin yun. Doon kayo sa siguro. Maging sigurista lang kayo. Pero kung gusto nyo rin naman gawin yun, okay lang din. Kasi, iba-iba naman tayong ugali eh. So, katulad ko dati eh, pumapasok lang din ako basta-basta. So, ayun o, umangat, umangat. Ayusin natin. Then, bumaba, umangat, bumaba, umangat, tapos bumaba. Tapos, paangat na. So, paangat na yan, guys. Hindi ka magbabay dyan. Kasi, kasi wala namang choke na nangyayari. So, dito sa era na to, itong era na to, yan. Nagbabay ka na dapat dyan. Dito sa era na to, dapat nagbabay ka na dyan. So, guys, alam nyo na ang ang difference ng break-up structure and change of character. So, sana mas mag-gets nyo. Kung hindi, mag-message kayo. Mamaya sasagutin ko yan. Yung mga message nyo. So, balik tayo sa sa slides. Okay. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Liquidity and stop hands. Ano ba to? Ngayon, ang tanong dito, ano ba to? So, nakalagay ko dito where smart money targets retailer traders. So, yan yung short description. Ngayon, syempre, pag sinabi ko lang yan, hindi mo magigets. So, babalik tayo sa chart. Kung ano talaga itsura niyan. Yung liquidity and stop hands na yan. So, balik tayo dito. And, delete ko lang to. So, guys, yung mga liquidity and stop hands, ito yon. Yan yun, yung mga era na yan. Akala mo sell. Ito yun. Nakakapag-sell ka dyan. Kasi di mo naman alam talaga na buy kasi malalaman mo lang pag nilagpasan niya eh. So, itong era na to, kahit ako, hindi ko rin masasabi kung pababa at paakyat yan. Pero once, yung susunod na ko dito, yung order block, doon natin malalaman yung liquidity and stop hands. So, madaling salita, nagsisell ka pero pataas na pala, paakyat pala yung market. So, ang bakit ganun? Ba't nangyayari yung ganun? Yun yung pinakatanong dito. So, sila bangko, yung mga institution, yung mga gobyerno, yung mga exchanges, and yung mga malalaking kumpanya. Naglalaro yan sila. So, madalas yan, laruin niya yung pera niya bago aangat talaga siya. So, bakit ganun? So, pag na-stop loss ka dito, guys, nakasell ka, pababa. Ibig sabihin, pababa ang iniisip mo kasi pababa naman talaga yan eh. Tapos biglang umangat. Yun yun eh. So, lumalaki yung pondo. Pondo nung market. So, dito sa Euro USD, maski 50 pesos mo lang yan, 100 pesos, 1,000 pesos. Dadagdag yan sa capital dito. So, kung dumami yung capital nila, bababa at bababa pa yan. Lalaki na lalaki yung pondo. Aangat. Kung baliktad ka, guys, aangat yung capital. Yung pinaka pera dito. So, malaki pera dito kasi tayo, kumukurot lang naman tayo eh. Kumukurot lang tayo 5,000 isang araw, $100. Sabihin na natin, ganun lang yung target natin. Kasi hindi naman ganun kalaki yan capital natin eh. Kukurot lang tayo 5,000 a day. Hindi na masama yun as a Pilipino na nakatira sa Pilipinas.
So, pero pwede mo naman lakihan yun. Ako, kaya ko kumita dito ng 40,000 a day, guys. Kung maganda yung galaw, kung maganda yung movement, kung aakma dun sa ginagawa ko. Nagkakapera ako. Ito na talagang kinabubuhay ko eh. So guys, ang tawag dito, yung nagsisell ka dito sa era na yan, liquidity and stop hands. So, mas maiintindihan nyo yan pag nandun na tayo sa order block. Balik tayo sa chart, ay sa slides. So, tapos na yan. Ito, order block. Ano ba yung order block? Sabi ko dito, institution footprints and how to trade them. So guys, itong order block na to, ito yung mapiprevent natin yung mga liquidity and stop hands. Makukuha natin yung trend, makukuha natin yung entry points natin. Yung sakto, yung pag nag-enter ka ng trade mo, hindi na nagde-negative, puro paangat na, puro pa-positive na yung puro pa-profit ka na. Ganun. So, paano yun? So, balik tayo sa chart. So, guys, ano ba itsura ng order block? So, gagamit tayo ng tools. Ang tawag doon, square. So, hindi nakalagay dito yung tools ko. So, right-click tayo dito dahil hindi nakalagay. Customize. Tapos, insert nyo yung square. Ito, yung rectangle pala. Insert. Then, close. Yun na, lumabas na siya doon. So, ito yung gagamitin natin para sa order block. Ayun. So, paano ba gamitin yung order block? Ginagamit yung order block, guys. Para malaman yung resistance and support. Para malaman natin yung tinatawag natin na institutional footprints. Ibig sabihin, yung institution, yung mga malalaking mag-trade, yung malaking magpasok ng pera, pag pumasok siya dito, ito yung higher high mo, and kukunin mo yung lower low mo. Ibig sabihin, pag nakuha mo na yan, yung next step nito, tatalbugan niya ulit yun, uuntugan niya yun. So, ano ba ginawa niya? Inuntugan niya. So, nagkakaroon tayo ng swing movement or yung price action natin na up and down. Nagbumaba, tapos umakyat, then bumaba. Pero lumagpas dito sa dati nating lower low. Yung dati nating lower low, nilagpasan niya. So, nagkaroon ng breakout. So, yung tawag dito breakout, ibig sabihin pababa na siya. So, bumaba naman siya, pero umakyat ulit. Ang tawag naman doon, ito yung liquidity. Yun. Yan, liquidity or yung fake out. Nadaya ka. Mas maraming gumagamit ng salita na to. Pero professional wise, liquidity ang tawag doon. Yan. So, okay lang. Palagi ko sinasabi guys, na ang order block natin ito ang basihan natin ng movement or the price action. So, dahil nilagpasan niya to guys, may bago tayong square o rectangle pala. So, ito yung higher high and lower low. So, ang ginawa ng market, ano bang ginawa ng market? Kasi nilagpasan niya eh. Ito na yung lower high, pero higher high na to sa next square. Ito yung bagong square. So, ano ba yung ginawa niya? Nag-up, down, up, down, up, down, up. So, naglaro ulit dito siya sa order block. And, ngayon, ang tanong, pag nag-execute tayo ng order, paano? So, dito sa area na to. So, dito, iniisip ko pa rin sell. So, every time na magsisell ako, kunyari, nakapag-sell ako dito, itong area na to, yung
may maliit na order block diyan, guys. Kung punta ka ng lower time frame, may maliit na order block diyan. So, tingnan natin yung maliit na order block. Ito yung ginagamit ko guys kung paano magbasa ng chart. Kaya, intindihin nyo maigi. So, pupunta tayo ng lower time frame. Hanapin natin yung maliit na square na yun. Ayun. So, doon sa maliit na square, 5 minutes. Tanggalin ko lang yung auto scroll. Para hindi bumabalik dun sa present. Ayan yun guys, oh. Ito yun. Yung drinowingan ko sa 30 minute M30. So, ito yun. Dito, nagsisell ka na dito guys. By looking on a smaller time frame. Dito, may idea ka na bababa kasi may choke eh. Saan yung choke? Diba dito, may choke. Nagkaroon ng change, tapos umangat. Dito sa area na to, pag nakita mo na to, magsisell ka ulit. Kung saan naglalaro. Diyan kayo magsisell. Yan yung fair value gap. Nandiyan yung fair value gap. Paano yun? Tignan ko nga kung may fair value gap. Ayun o guys. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, paakyat to, nagkaroon ng change of character. So, sell ka na. Pero, kung makapag-sell ka dito, yan, nag-sell ka dito, okay lang. Basta lalagay mo palagi yung stop loss mo outside the order block. So, paano yun? O, ito yun, o, yung naginawitan natin sa M30. Ito yung higher high niya. Ito yung lower low. Nag-change of character. So, magsisell ka na dyan, guys. Sell ka na. Hindi ka pwedeng mag-buy dyan. So, kunyari, nakapag-sell ka, hindi ka nag-TP, umangat. Basta set your stop loss outside the order block. Kung dito ka sa, yung sunod, dito sa outside. Pero kung ito yung ginamit mong order block, ito, outside nito. Diyan kayo magsiset ng stop loss to prevent bigger losses. Hindi kayo pwedeng mag-set ng stop loss dito. Kasi hindi pa kayo sigurado. Pero ako kaya ko na mag-set dyan ng stop loss. Once na mabasa nyo na yan, okay lang, walang problema. Pero as of now, palagi doon sa outside. Yung pinaka-outside. Para to be safe. Then, nauntog. Hindi ka nakapag-TV, umangat. Ano ba ginawa ng market? Yung dati niyang support, yung tumalbog, tinalbogan niya ulit. 2 beses pa. So, bago siya tumalbog, nagkaroon ng change of character dito in a 5-minute chart. Kung magaling na kayo mag-scalping, dito, nagbabay na kayo. Dito sa era na to. Fair value gap, dito kayo magbabay, then umangat na talaga siya. So, ganun guys, tandaan nyo paano gamitin yung order block. And how to set your stop loss. So guys, sana hindi kayo narilito sa stop loss ha. So nasa na tayo, module 3, module 2 pa lang, tinuturo ko na yung stop loss and take profit. So, kaya sabi ko dapat alam niyo yung module 2 para alam niyo rin yung mga terms. So anyway, M30 tayo ulit. So, auto scroll. Ayun naman. So anyway, paakyat yan. Buy na yan sa Euro USD. So anyway, tapos na tayo sa stop loss, sa order block, sa breakup. Ngayon, paano yung TP? Take profit naman. Yung TP, ngayon naituro ko nga sa inyo paano iset yung stop loss. Paano yung TP? Paano yung coach? Guys, pagkuha ng TP is based dun sa mga dinaanan niya dati. Ito, dinaanan niya dati. Dito ka magti-TP kung, tingnan nyo guys, lalapit tayo ha. Ito. Kulayan ko ng iba to para hindi kayo malito. Ayun. So, tingnan nyo guys. Ito yung dating higher high niya. Ayan, yung dating higher high. So, nagkaroon ng change of character sa mas malayo. So, mas pinalawak natin.
or in a long time frame. So, makikita nyo guys, dinaanan niya to ulit. So, kung babalik tayo dito sa order block natin, zoom out, zoom in. Tingnan nyo guys, ano yung ginawa. So, dinaanan niya lang din, nakapag-buy. Pero dahil sell tayo, dito pa lang, oh, dito yung area na yan, pag nilagpasan niya, ayun oh, nilagpasan niya, nagganon siya. Diyan na tayo magbabay. So, pwede nating isipin na execution point din yan. Pero dahil meron tayong ganyan, saan ba natin lalagay yung TP? Dahil nakasell tayo. Nakasell tayo dito. Ngayon, saan natin lalagay yung TP? Hindi natin nakikita na packet yan, guys, ha? Tandaan, wala pang change of character sa mga order block ko. So, set your stop loss dito sa outside of the order block. Eh, yung TP naman, coach, paano? So, babalik tayo ulit sa zoom out. Then, hanap tayo yung sumunod na lower low. Ito yung TP. Yan. So, hanapin pa natin ulit. Okay. And, meron pa ba? Ayun. So, may tatlo. Ngayon, balik tayo sa 30-minute. Zoom in tayo. Tingnan natin kung tatamaan niya yung mga area na yan. So, dahil nakasell tayo, guys, may TP1 tayo dito. TP. So, profit yan. Nag-take profit tayo dito. Kunyari, nakapag-TP ka na. Eh, ngayon umangat ulit. Sell ka ulit. Sell ka ulit dito. Yan. Kunyari, itong pagbaba niyan. Nakapag-sell ka dyan. Ito, tinipi na niya. Ngayon, umangat ulit. Tinipi ba niya ulit? Ayun, tinipi niya ulit. TP2. So, kung nakapag-sell ka ulit dito, may TP2 ka na. Ngayon, umangat ulit. Ngayon, nag-sell ka ulit dito. Ang problema, hindi na niya nilagpasan yung order block. Tumalbog na siya. Kaya itong TP3 ko, cancel out. So, ganun lang. So, sa module 4 ko, guys, tandaan nyo, yung module 4 ko, tuturuan ko kayo ng risk management. Kasi 1:3 dapat ang panalo nyo. Mananalo kayo ng 3 times, matatalo lang kayo ng isang beses. Paano yon sa module 3? Pero tandaan, set up your stop loss outside the order block. Dahil yung mga TP mo, sa paano kinukuha, dahil nakasil tayo, zoom out, hanapin mo yung dating pinagbabaan niya. So, nasan yun? 1, 2, and 3. Yun. So, ganun lang guys. Natapos na tayo guys. Sana mag-gets nyo order block. Ito talaga yung pinaka-agimat ko. And ito yung pinaka-ano ko, nagpapa-profit sa akin. Ngayon, as we go on forward, order block, tandaan nyo yan guys. Yan yung agimat ko. Pero maraming ways. Pwedeng hindi ito ang gamitin nyo. Meron tayong tinatawag na flags. Ano yung paangat, nagpo-form siya ng flag. Yung paangat, nagpo-form siya ng flag. So, yan na isa pang way. Yung kay Coach Kit naman na triangle. Yung kahilig niya sa triangle, paano ba yun? So, nagpo-form lang ng triangle, guys. Ay, mali. Ito naman yung kay Coach Kit. Yun. So, kukunin niya yung dalawang lower low. Yung pinaka-bottom na pinag-untugan. Kukunin niya yun. Then, kukunin niya rin yung pinakataas. So, kung ito pala yung market, yan ang itsura ng. So, ano pa gamitin yan? Whichever na mauna. Kung maunang breakout niya to pababa. Kung mauna i-breakout niya to pataas. So, maraming ways. Pero ako, ang ginagamit ko ito, order block. So, yan yung ginagamit ko. Bakit ako kumikita ng pera dito. So, anyway, tuloy natin para matapos tayo. Yung order block. Fair value gap, alam nyo na guys. Yan yung entry points. So, naituro ko na yan kanina. Na-advance ko na.
So, imbalances and how price feels them. So, tandaan nyo guys, pag nakita kayo ng fair value gap, yan yung execution point. Supply and demand zone, oh, ito, iba pa to. So, ibang way naman to ng strategy. Pero, we're still going to use order block. So, balik tayo sa chart. Ito, isang way na naman to for us to determine the trend. So, strategy to guys ha. And hindi ko naman ibig sabihin nung gayahin nyo ako, gayahin nyo ako. No, hanapin nyo yung saan kayo mapapabuti, yung mas madadalian kayo. So, as you go broader in this industry, habang lumalaki kayo, dumadami din yung knowledge nyo. Nakakabuo na kayo ng sarili nyong strategy. So, delete natin to. So, gagamit tayo guys ng 1 hour H1. So, paano ba to? Gawa tayo order block, lower low, higher high. 1 hour to guys ha. 1 hour. So, tandaan, kunyari, wala ulit to. Hindi pa natin ito nakikita yan. Nakakita lang natin higher high and lower low. Or, yan. Higher high, lower low. Nakita natin. So, pag-form lang kayo palagi ng rectangle. Tapos kukunin nyo yung pinakamataas kagad at yung pinakamababa. Kung magchuchok ba siya, tignan nyo, hanapin nyo yun. Ngayon, dahil nandito tayo sa supply and demand zone. Paano ba ito gamitin, yung supply and demand zone? So guys, tandaan, wala pa to ha. Ito pa lang nakikita natin. Nagamit tayo ng Fibonacci. Yan. Draw Fibonacci retracement. Yan, yun yung pangalan. So, mag-form tayo niyan. Then, delete natin to properties. Object, Fibo, properties, tas levels, delete mo yung ito. Itong 38.2. So, naka-standard kasi yun. 0.618. 1.618. Ito basta, ang ititira nyo lang dyan guys. Yung 0, 0.5, and 1. So, may description yan na 0, 50, and 100. So, okay natin. Tapos close. So, nakikita nyo naman guys. Nakita nyo yung gitna. Nakita nyo yung gitna. Ayun na may 50. Ito yung pinakataas. Ito yung pinakababa. So, tandaan guys. Itong baba, below 50. Ito yung tinatawag natin na demand. Ayaw ah. Demand zone. Ito namang taas. Ang tawag dito. Ito yung tinatawag na supply zone. So, tandaan nyo yan guys. Napaka-importante yan. So, ano ibig sabihin yan? Yung demand, yung supply and demand zone na yan. Yun ang tanong. Paano ba ito gamitin? So, tandaan nyo natin sa madaling salita. Pag mataas ang supply, maraming supply, maraming item, nagmumura. So, that's the time na magsisell tayo. Nagmumura, madaming supply eh. That's the time na magsisell tayo. Eh pag demand zone naman, ibig sabihin walang supply. So that's the time na magbabay tayo. Tandaan nyo yan guys. And every time ang market nagkaroon, ito parang change of character din to. Ito yung isang way para ma-determine na paakyat na siya o pababa. O tutuloy pababa o tutuloy pataas. And every time na, kunyari ito guys ha. Kunyari gumagalaw na. Bumaba, makyat, bumaba, makyat, bumaba, makyat, bumaba, makyat, bumaba, makyat, bumaba, makyat. Nilagpasan niya yung 50. Nasa supply zone na siya. Umakyat sa supply zone guys. That's the time na magsisell ka dapat. Pero dito guys, every time i-confirm nyo muna fair value gap, boss, or choke.
So ano ba yung ginawa niya? Ay, naku. Sige, ayun. Ano ba ginawa ng market? Nag-choke ba? Nag-choke? Tignan nga natin, zoom in. To scroll. So, ito guys. Ito yung mga nag-uuntukan na high na maliliit. So, nag-choke ba guys? Yes, nag-choke ko. Zoom in natin. Confirm. You know, maliit na maliit lang guys. Lumagpas siya dito sa 50. And sabi ko nga galing siya sa supply. Inaabot niya yung dati niyang dating at nandito siya sa demand pala. Yung dati niyang supply, inaabot niya, tapos bumaba. That's the time na e-entry kayo. And tignan nyo guys, fair value gap din to yung area na yan eh. Fair value gap din yan. So kung tandaan nyo guys, bumaba lang siya sa 50. Palagi, tandaan nyo, pag paangat na siya, nag-change of character dito. Babay lang kayo, buy na lang. Tapos umangat na, dito FOMO tawag yan, fear of missing out. So, hintayin nyo munang bumalik ulit sa 50. Tapos saka kayo magbabay dito sa area na to. Huwag nyo nang isipin na bababa pa yan. Kasi may change of character na eh. Ibig sabihin reversal na, hindi na siya pababa. So, ang ano ba nangyari? Pag tinignan natin, ang nangyari sa market, after nito, so zoom out tayo. Yan o, ito yun o. After nyan, ano ba nangyari nung tinatch na to? Tinatch. Tapos sinabi ko sa inyo, outside the order block yung stop loss ha. Nag-buy kayo dito sa area na to. Yan, sa area. Stop loss. So, nilagpasan na niya to. TP ka dito. Sa pa yung TP area. So, ito may TP area. Yan, TP oh. So, paangat pa rin yan guys oh. Break of structure. So, TP ulit yan. Ito yung next target mo. Natitipihin mo. So, ganun. So, try natin. Magbabay tayo. Ay, naka-demo pala to. So, anyway, mamaya na lang. Demo pala to. Hindi ko pa naayos yung ano nito. Yung, wala yung buy and sell. Invisible. Alam ko na. Ayun, so ito pala. EURUSD tayo. EURUSD. Na lang. Lalabas ko lang yung EURUSD. Nandun naman. Bakit wala? Wala dito. EURUSD. Ito naka-off. Ayan, nakita ko na. So, EURUSD. Ayan, tumabas na. Ayun, nakakapag-buy na tayo. Buy tayo guys, buy. Ano yung TP natin? Buy. TP. Ito. Stop loss. Outside the order block, diba? Sabi ko. Stop loss. Yan, to be safe lang guys. Ganyan yung setup. So, nakapag-buy tayo and hintayin natin umangat yan kasi ang mangyayari dito guys, maglalaro yan inside the order block. Maglalaro yan. Yan. So, kung aangat na yan, tatamaan niya to. So anyway, tapos na tayo guys ha. Alam nyo na yung supply and demand. Alam nyo na yung order block. Alam nyo na yung stop loss, execution, fair value gap, break of structure, change of characters. Yan. So, huwag na yung malito. So, nakakalito lang sa chart pero
Pag palagi kayo nagpa-practice, nagde-demo lang kayo, play money, for sure, madadagdagan yung experience nyo, mas dadali maghanap ng mga ganong bagay. Ayun, so next tayo, next. Internal and external structure, ito. Ito maganda, guys. Pag nalaman nyo to, hindi na kayo matatalo, bihira na lang. Siguro kung di lang kayo makapag-focus, yun, that's the time na hindi kayo mananalo talaga. Kasi kailangan ng focus dito. Pero itong internal versus external structure. So ano ba to? Ang dami na, coach. Nalilito na ako. Yan yung, dyan na tayo papasok sa lito, diba, guys? Ah, ah. So, tatanggalin natin objects. Order block pa rin gagamitin natin, guys. Ito isang way ng strategy how to determine from the long time to short time frame yung trend. Yung pinaka-trend. So ngayon, hindi na tayo magde-daily. So pinakamalaki na natin for hour. So guys, tandaan natin palagi, kukunin natin yung pinakamababa tsaka yung pinakamataas. So, nakuha natin yung pinakamababa dito. Pinakamababa, saan yung pinakamababa sa 4 hour? Ito. Yung pinakamataas. Ayun yung actually, ito yung pinakamataas ngayon. So, naglalaro-laro pa yan dyan. So, tatapusin natin itong kandila na ito. Tingnan mo, as you can see, guys. Ayun o. Ito yung ano, matapos to na ganyan itsura, aangat na yan. Kasi meron tayong tinatawag na breakout. Ayun. So, ito yung breakout, guys. So, ayaw mag-drawing. Ay, kaya pala, hindi pala ako nakashare. Sorry. Ayan, sorry. Hindi pala ako nakashare. Turo ko ng turo. Ayan, guys. Sa 4-hour chart, gumawa ko ng order block, yung rectangle nga. Kinuha ko yung pinakamababa, tsaka yung pinakamataas. Pero syempre, dito tayo babase sa pinakamataas dito. Ayan. And as you can see, guys, meron tayong tinatawag na resistance. Diyan sa area na yan. Yan. So, zoom up, zoom in tayo. Zoom in. Yan. So, nakikita natin, guys, yung rectangle sa 4-hour chart. So, ang tawag natin dito, external. Kasi ito na yung pinaka long time frame na ginawan natin ng order block. Ngayon, pupunta tayo ng 1-hour chart. 1-hour chart. Then, we're going zoom out ulit. Hanapin natin yung ginawa natin order block. Yan. Hanapin natin yung ginawa natin order block sa 4-hour chart. So, sa 1 hour, wala namang pinagbago. So, paakyat pa rin naman siya. So, pero kung magdo-drawing ako, hindi dito. So, zoom in tayo. Zoom in. Dito sa 1-hour chart, na zoom in, yung pinakamalapit, gagawa ulit tayo ng order block dito. So, hanapin natin yung pinakamababa niya and yung pinakamataas. So, as you can see, guys, bumaba ng onte. And kailangan talaga mukhang pabay talaga to, guys. Pag natapos ng ganyan yan, buy yan. So, meron na tayong tinatawag na or internal structure ng order block. So, ang tawag dito, ito external, ito yung tinatawag natin internal. So, ano ba yung rules dito? Kung ano yung bias ng long time frame, yun ang susundin mo sa lower time frame. Huwag kang mag-a-against. Kunyari, ang bias sa long time frame, buy. Huwag kang magsisell sa 1-hour chart.
Pag nag-sell ka doon, tigok ka. Pero kung magaling ka na talaga, pwede naman kasi naglalaro lang naman yan dyan eh. Kung maglaro dyan, pero to be safe, huwag ka nang maglaro. Doon ka na sa sure. Sigurista ka eh. So, ngayon, dahil dito, hindi naman naglaro. Tapos gusto mong pumasok. Eh sabi mo malayo yung stop loss. Malayo yung stop loss. Nalalayuan ka. Medyo malaki yung lugi mo kung matamaan yun. Pero sabi ko nga, order block mo. Lagay mo lang doon to be safe. Yun lang. That's the time na niliit ka ulit ng time frame. 30 minutes. So 30 minutes guys. Hanapin natin ulit. Dito guys, sa 30 minutes, zoom in tayo. Yun. So sa 30 minutes, ito na itsura ng 30 minutes. Hanapin mo ulit yung lower low and yung higher high. So ito pa rin yung higher high. Pero ano na yan, babay na yan guys. And nagka-breakout na dito sa 30 minutes. So, and syempre, ang bias mo, 15, buy pa rin. Hindi ka masisell. Kasi sa 4-hour buy, wala naman choke. Sa 1 hour, wala rin choke, buy din. 30 minutes, wala naman din choke dito. So, magbabay ka lang. So, pabay pa rin guys. I-try natin zoom out kaya. May choke ba? Wala eh. So, paano ba nangyari yun? Umangat, bumaba, umangat. So, kung titignan mo, ito muna yung lalagpasan niya bago siya mag-choke. Dito ka magsisell. That's why I'm setting my stop loss here. Diyan dapat. Pero wala namang choke. Buy naman yan. Kaya wala yan. So, tama ako. Kung ako titingin dito, ito yung dati kong higher high. Yung dati dito yung kunyari yung dati. Ito yung lower low, higher high ko. Then naglaro na lang siya dyan. Tapos umangat na siya. That's why I'm buy. And outside the order block. Nasa labas lang ng order block ng 30 minutes. So dahil buy pa rin tayo, ayun, umaangat na nga, positive na ako. Pero dahil pag ganyan-ganyan yan guys, lilit ulit tayo. Ngayon, bias pa rin natin buy. 15 minutes. Ano bang itsura nung 30 minutes? 30 minutes. O, ito yung 30 minutes. So, dahil sa 15 minutes tayo, order block, then may lower low. Talagang pabay na. So, as far you go to smaller time frame, nafe-firm mo na talaga na pabay lang talaga siya. And malakas yung trend guys, napaangat. Sobrang lakas. And by looking on this internal and external, hindi na tayo finildo. Mula 4 hour, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, pabay lahat. 5 minutes kaya pabay, lalo na to dahil umaangat na ngayon eh. Umaangat na So, nagpa-positive na ako dito guys. Ayun. So, kung nakita mo may 0.32. So, ano to guys demo lang to, dito real money. Pero tama ako na umangat siya. And ang target ko, itong area na to. Kasi ito yung nakita ko na TP. Nasusunod niya i-TP. Medyo matagal yan guys. Hintayin nyo lang talaga. Kasi ganun talaga ang market. Hindi naman akyat baba. Ay, aakyat ng todo-todo. Bihira yun. Nangyayari yun, pero bihira. Pero kadalasan ng market, aakyat, bababa, aakyat, parang hagdanan. And major pair to, kaya pag nakakita kayo ng ganito, aakyat, parang hagdanan lang guys. Mas aangat, mabagal. Pero alam mo talaga na aakyat. Alam mo na talaga na bababa. Kasi very firm ang galawan dito. Hindi ka makakita ng biglang aakyat tapos biglang bababa. Bihira yun sa major pairs. So, guys, alam nyo na yung internal and external. So, guys, ito, kung nalaman nyo na to, mas mataas ang proficiency nyo ng ng profit. Maski
intraday kayo. Intraday trading. Sobrang taas na ng proficiency nyo. So ako, ganun ako mag-trade, guys. Hahanap lang ako ng execution and lower time frame. Pero yung stop loss ko tsaka TP ko nasa higher time frame. Hindi ako madalas matalo. Matalo man, ganun talaga so be it, pero maliit lang yun. Matanalo ako. Titriplin ko yung panalo ko. Pag na-TP naman ako, sobrang laki naman. Okay. Pero as of now, hindi ko naman sinabi aangat to, aangat talaga. May times talaga na bababa pa yan. Pero kung matapos siya ng ganyan, paangat na yan, guys. Paangat na yan. Basta, kunyari, nagganyan yung kandila. Yun. Yun. So, ito, false yan. Noise or fake movement. Ito yung tinatawag ng liquidity. Nanliliquidity lang. Pero kung matapos siya ng ganyan, paangat na talaga yan. Mag-aagdan-agdan yan. Tamaan niya to. Time na lang tamaan. So anyway, tapos na tayo dito, internal and external. Pwede nyo to gamitin na pababa ng pababa. Pwede yan. Walang problema yan. So tandaan guys, external, yung higher time frame, yun yung palaging bias nyo. Kaya kung ang bias nyo, buy sa 4 hour, pag pumunta kayo ng 1 hour, buy lang. Eh paano pag 1 hour yung bias, tapos gusto mo mag-trade sa 30 minute? Bias mo sa 1 hour, buy, 30 minute, buy. Eh paano sa 30 minute nag-sell? Nag-choke doon. Pagdating sa 15 minute, guys, sell kayo. Bias nyo palagi yung higher time frame. Yung susunod. Siyempre, of course, titingnan nyo pa rin kung may change of character, fair value gap, break of structure. Napaka-importante nun. So yun, ganun magbasa ng chart. So next tayo, next slides. So next slide. Entry models and confluences. So guys, naituro ko na sa inyo to. Combining of order block, yung internal and external, yun. Fair value gap. Ito yung entry points mo guys, break of structure. Dapat doon ka nagbabay or nagsisell. Liquidity, ano ba to? Ito yung mga noise, yung peke na movement. Ito yung kukunin lang yung pera mo, dinadaya ka lang ng market. Pero maiiwasan mo to guys kung palagi ka nag-execute, palagi ka nagpa-practice. Maiiwasan mo talaga yung promise, naiiwasan yan. And yung structure for precision. So guys, yung structure for precision, pag pinang-combine mo tong apat na to, ang tawag doon confluences. Yung confluences combining na ang probability mo is aakyat na, ang probability mo is magsasell na. Tapos nakita mo yung fair value gap mo, doon ka e-entry. So tandaan nyo guys, pag nagkaroon ka ng combination ng mga strategy, indicators, tapos sinasabi paangat, ang tawag doon confluences. Tandaan nyo, ito yung magpapalakas ng sentiment nyo. Kung magpapalakas ng, kung magbabay ba kayo, or magpapalakas na magsisell ba kayo, yun. So guys, next tayo. Market session and volatility. So, ito guys, ito yung mga tao na mahilig sa fundamental. Pumapasok sila doon sa pagitan ng Asia session, Euro session, or America session. So tandaan natin guys, Asia session, nakatutok tayo sa Tokyo Exchange. Tokyo Stock Exchange. So sila yung sila yung sinusundan natin sa Asia, dito sa Pilipinas. So kung ipapares natin ng oras, alas 7 hanggang 11 a.m. yun. Yung open ng market. Yung New York session naman. Ito yung Amerika. London session pala. Or yung Euro session. Ito yung tinatawag natin na London Stock Exchange. So, dito, pagitan na oras yan ng 8 p.m. to 12 a.m. Siyempre, minsan kasi guys, nagbabypass yan dalawang yan, yung New York New York tsaka London. Ngayon, para mas madali, pupunta tayo sa chart.
So para mas maintindihan nyo, papakita ko kung ano ba to, yung tawag, yung sinasabi ko na to. So balik tayo sa chart. So guys, tanggalin ko lang itong mga objects. So tapos na tayo dyan ha, mga order block ha, na natin kailangan yan. So pupunta tayo sa, sige 1 hour, 30 minutes na lang yan. Punta tayo sa 30 minutes, zoom out, then, ano ba susunod ko dito? So indicator guys. Ngayon, gagamit tayo ng indicator for these market sessions. So tandaan guys, may libre tayo MQL5. So, di ko maalala yung akin. Di ko maalala guys. Pero nakalista sa notes ko yun. So may notes ako, na login tayo. So ang email ko dito is at gmail.com. Tapos may password ko dito. Hindi nakalagay. Anyway, lang. Papalitan ko na lang to guys. Hindi ito gagamitin natin. Hindi ko kasi na-login eh. Baka, alam nyo na, hindi ko naman sinabing dadayain nyo ako pero nag-aayos lang ako. Secure ko lang yung sarili ko. So gagamit ako ng live account dito guys. Para mapakita ko sa inyo. So gagamit ako ng live account. So wag nyo lang intindihin tong mga nakalagay dito. So, tanggalin ko lang yung ano, yung mga indicators. Kasi hindi natin kailangan yan. And Euro USD din yan ha. Ito live account to, ibang broker gamit ko. So, paano ngayon gamitin nyo? So, pupunta kayo dito guys. Unang-una, mag-login kayo dito. So, hindi ko lang maalala yung password ko. Pero nakalagay dito. Hindi ko na lang nilagin kasi makikita nyo yung key. So, dito nakalagin na ako sa broker na to. And, pag nagsa-sign up kayo dito, para lang kayo nagsa-sign up ng Facebook. So, log out kayo dyan. Makikita nyo doon, sign up. Lagay nyo yung pangalan nyo. So, sobrang dali lang. Parang Facebook lang. So, mag-sign up kayo dyan. Importante yan. Then, pumunta kayo dito sa tools. Tapos, punta kayo MQL5 market. So, dito, mapupunta kayo dito sa maraming bentahan to ng mga indicator, AI, bentahan to ng mga journal. Pero syempre, hindi tayo bibili. Ayaw natin yung may bayad. Pupunta tayo sa free. So, punta tayo indicators muna. Tapos most rated, free. Ayun. So, nandito na sa free. Tapos dito, type nyo. Time, session. So, yun. Tapos click nyo to guys. Ito. Yan, click nyo yan. Download nyo. Then, lagay nyo sa sa chart nyo. So, ngayon, na-download nyo na kunyari. Na-download nyo na. So, close natin to. Balik tayo sa Euro USD. Pupunta siya sa market. Ayun. Ay, hindi ko wala pa pala ako. Hindi ko pa pala na-download. Kailangan ko pala i-download, sorry. So, indicators, free time session. So, ano ba gamit nitong time session na to? So, ito yon. Download. Ayun. So, yun, na-download na natin. Meron pa bang magandang time session? Tingnan ko nga kung may maganda pa rin. Baka kasi may mas maganda pa. So, time session. So, wala na. Ito na yung pinakamaganda. So, na-download na natin, guys. Close natin tong market. Then, punta kayo dito, guys. Kunyari, hindi nyo ito nakikita. Itong nandito sa area na to. View lang, view. Tapos punta kayo sa navigator. So, kung wala yan, view, navigator. Tandaan nyo, navigator.
So, hanapin natin indicator, tapos market. So, zoom out natin tong market. Makikita natin dito yung time session. So, nasan yun? Ito pala yung maganda, trading session time. Ito na lang guys ang ano nyo, trading session time. So, i-click nyo to, left click, i-drag nyo, tapos i-paste nyo dito sa Euro USD chart. Tapos allow lang, allow nyo, then okay. Ayun. So, may lumabas ng mga color. So, tandaan yung mga color na yun, may meaning yan guys. So, paano babasahin yan? Yun o, pagpasok ng market o. So, dito tayo sa auto scroll. Ayan. So, dito guys, tingnan nyo to. Ito, ang tawag dito, Asia o the Tokyo session. Kung napapansin nyo, kulay pink siya. And itong era na to, ito yung session na nangyayari sa time ng Tokyo session or Asia session na tinatawag. And tandaan nyo guys, isa lang ang lower low niyan and higher high. Yun. Same with the Euro session or the London session. Parehas lang. There's one lower low and one higher high. Same with the New York. Ayan. And lower low. So paano yun? Sabi dito sa time session, every time na mag-merge, every time daw na mag-merge, nandyan yung volatility. It's either bababa o aakyat. Or it's either aakyat. Yun yung ibig sabihin nun. Kung paano gamitin ang time session. And actually, totoo yan, guys. Nangyayari yan. And itong time na to, that will be the time you will execute your trades. Kaya kung nagtatrabaho kayo, guys, ano yan, guys? Nag-uumpisa yan ng 8 p.m. hanggang 1 a.m. Yung merging. So, that's the time na magte-trade kayo. So, paano yun? Tingnan nyo, guys. Mas malakas lang yung, yung New York, tsaka Euro. Every time na mag-merge yung Euro, may galaw. Pero pag yung Tokyo, pag napapansin mo, alos nagsiswing lang siya. Tingnan mo, ang liliit lang ng Tokyo. Pero kung gumalaw naman yung Tokyo, swing pa rin. Kukunin niya yung lower low. Then pag nakuha na niya na to, nagkaroon ng change of character, sell ka na dito. Tapos ito yung TP mo. Yung lower low. So guys, yan yung gamit ng time session. Mas madali siyang may target price ka for the intraday. So, mas maganda gamitin. Yan, libre lang guys. Walang bayad. Pero kung may pondo ka naman, pwede nyo naman din gamitin to. Ito. Chico Trend. So, itong ano ko, Euro USD, yan. Tawag ko dito, trend screener. And, tinuturuan na niya ako kung anong gagawin ko. So, kung magbabay lang ako, magbabay. Magsisell ako, magsisell. Magbabay ako. So, hindi na ako nahihirapan. Pero even though guys tumitingin pa rin ng market structure kasi minsan nakakamali rin yung signal na to. Pero as of now, totoo yung buy natin. Buy lang talaga. Strong uptrend sabi. Kaya wala ka nang iisipin kundi bumili lang bumili. Sabi ng indicator ko. May bayad yan guys. $50. Pero dun lang muna kayo sa libre. And kung matutunan nyo naman tong market structure, hindi nyo na kailangan yan guys. Pampadali na lang yan. Kung kumita na kayo, dun lang kayo bumili ng mga ganyan. Pag kumita na kayo. Pero pag hindi pa, hindi nyo kailangan yan. Kailangan nyo mag-aral. Pag-aralan yung market. So, market session and volatility tapos na guys. Ito, next tayo. Next slides. Sana matapos na, pagod na ako. So, trade and journaling and review. So guys, ito, may papakita ko sa inyo. So,
Ano bang importance ng trade journaling? So may libro ako dito. Nasa na yun. Yung puno ng ano yun. May libro akong binili sa Lazada back on 2021, 2020. Punong-puno na ng mga drawings ko yun, so hindi ko makita ngayon. Ngayon ko lang naalala. Pero anyway, ano ba importance ng trade journaling? So meron ako dito ang trade journaling. Ito yung ibibigay ko sa inyo. So Excel to, kayo na bahala mag-delete-delete yung mga luma kong journal. So ito guys, share ko to, Excel. Ayun. So nakikita nyo ba? Ayan, nakikita nyo naman, no? So yan guys. Ito yung journal ko that time na pausbong pa lang ako. So 2021, medyo, yan na, naka-break even na ako, nananalo na ako. Tapos na-consistency ko na using journaling. Bakit? Kasi nakikita ko yung talo ko eh. Napapag-aralan ko paano ako nanalo, paano ako Totoo to guys. Huwag kayong tamarin na magganito. Bibigay ko lang sa inyo ito ng libre. Itong journal ko, delete nyo na lang yung mga loose, yung mga chart, yung take profit, yan. So, nung natuto ako guys, by reviewing my trades, kung bakit ako natalo, naalala ko siya guys. Nangyari to nung last time na nangyari yung pattern na to. Natalo ko, kaya alam ko na yung mangyayari susunod dito. May ganun na ako. Nagkaroon ako ng insight na ganun. Na parang instantly, napipredict ko maski hindi ako manghuhula, guys. By reviewing only my losses and my win rates. Yung mga panalo ko lang, yung mga talo ko lang. Palagi ko nire-review yun. Then, kung ano yung ginawa ko dun, guys, nandito rin. Yeah, so, meron akong mga notes dito, pero bihira, pero nilalagay ko din dito sa gilid. Kaya bibigay ko na lang sa inyo. So, may gut feeling, ilalagay mo dito kung ano yung pakiramdam mo, kung ano yung natakot ka ba, bakit ka umalis ng market, o bakit ka natalo, ano ba yung mindset mo nun? So, nagno-notes ako niyan hanggang nabawasan to, tinamad na. Pero huwag kayong tamarin, hanggat maaari, kumpletuhin nyo, lagyan nyo ng notes. Kasi every time na magjo-journal kayo, maaalala nyo yung promise. Kasi nangyari sa akin, hindi pa ako ganun kagalingan ha. Hindi ganun kagalingan ng isip ko ha. Hindi ako ganun katalino. Pero every time na mangyayari doon, an error in setting stop loss. So bibigay ko sa inyo to after ng ano. So sisend ko sa inyo to. PM nyo ako guys ha. So kung wala sa live, di ko bibigay. So kailangan nyo akong i-PM para makuha nyo tong journal na to. So, after journal, may bibigay pa ako ng isa pang, ano, ebook. So, free yun. Bukod doon sa Bible, hindi, bibigay ko na sa inyo yung Bible. Bible, ano. So, hindi ko to ipopost. Kailangan nyo ako i-PM. So, kilala ko naman yung mga nag-a-attend. So, libre lang yun. So, kung manonood lang ng replay, ito lang yung makukuha nila. Pero kung umattend sila ng live, bibigay ko sa kanya yung ebook. So guys, tandaan nyo, kailangan nyo mag-journal. Bibigay ko to ngayon. So, yun. So, ano ba next? Tapusin na natin. Kasi tagal ko na yata nagsasalita dito. Pagod na rin ako. So, last na pala yun. So guys, ganito. Last na yun eh. So, open mic kung may tanong. Kung wala, tapusin ko na. Pagod na ako. Tapos PM nyo ako guys. PM nyo sana ako. Kasi bibigay ko sa inyo yung ebook. So, binayaran ko yung ebook may bayad yun. Pero dahil napakinabangan ko na,
Bibigay ko lang ng libre sa inyo yun. So, dalawang klase yun. Isang swing trader na pang swing Bible and yung pinaka-Bible na candlestick. Binigay ko na to sa yung unang nakausap ko, kay Ivan. So, nabigyan ko na siya. Bibigay ko din sa inyo yun. So, guys, PM nyo lang ako. Pero kung may tanong, pwede tayo mag-question and answer, guys. Bigyan ko pa kayo ng 5 minutes or 15 minutes para ano. Ngayon kasi nahihirapan kayo na dahil wala kayong magamit dahil actually guys yung PU Prime by February pa daw sabi ni Benson, nakausap namin nung nakaraan ni Kit ng live sa face to face. Pero ano lang yun na Zoom meeting lang din. And sabi niya by February pa daw. So inaayos lang talaga yung registration kasi magkakaroon ng event. So attending kayo dun guys. So, libre yun. Libre ang event. So baka may libre ring pagkain dun. Attend lang kayo. Pupunta lang kayo. And sa tingin ko magbibigay sila ng libreng indicator sa lahat ng sign up. Tsaka yung dating member na magbibigay sila ng libreng indicator. Na may bayad talaga yun. So bibigay lang ni PU Prime sa lahat ng attendees. Pero by next year pa yon. So be excited guys, libre. Kain na pupunta. And weekends naman yun. So kung gusto nyong pumunta doon, re-remind ko naman kayo kung kailan. And kung wala kayo sasakyan, pwede ko kayong isabay. And kung malapit naman kayo doon sa area, diretso na lang kayo doon. So anyway, guys, may message ba sa akin? Tingnan ko nga. Magbabasa ako ng message. May message ba? Message isa. Si Austin. Sabi ni Austin. Kuya dyan, hindi na kasi. Okay. Okay na. Okay na yan, Austin. Si Ivan, tanong po pag nalilito or private. Ayun, tama. Sabi ni Ivan, tanong lang daw kayo or kung nalilito. Kahit i-private message nyo ko guys, sasagot ako dyan pag nabasa ko. Basta nabasa ko. Siyempre minsan tulog ako. So, pag nabasa ko yan, hindi ko kayo iisnapin. So, don't worry. So, anyway guys, kung wala naman na tanong, tatapusin ko na to. Natapos na yung module 3 ko. Isishare ko to sa group. Pero ang di nila makukuha, yung bibigay ko sa inyo na ebook. So, you need to find me on Messenger, guys. Doon ko isi-share yun. So, pangalan ko, Jan Judes Nervo. Kilala nyo naman ako. O kaya tanong nyo kay Jack, yung Facebook ko. Add nyo lang ako. Ibibigay ko sa inyo yung yung mga ebook. So, yun. Guys, tapos na tayo. Open cam nga. Tingnan ko nga kung may tulog pa ba dyan. May tulog. Open cam tapos ano tayo guys? Paalam na, paalam. Ayun. So, open cam. Sino pa ba nandyan? Si Ivan. Tuloy-tuloy lang guys. Tuloy-tuloy lang ang pag-attend nyo sa akin. At pag nakumpleto nyo to guys, hindi ko kayo pababayaan. Maski tanong nyo ako palagi, tanungin nyo ako. I-mentor ko kayo. Kunyari, may trades kayo. Tapos nagdududa kayo sa trades. Tutulungan ko kayong magbasa ng market. So, kung okay na ulit ang PU Prime guys, magkakandak ako ng copy-paste na signal. So, maglalagay ako ng signal, copy-paste nyo na lang, makakatulong sa inyo yun. Yun. So, anyway guys, hanggang dito na lang. Kung wala nang tanong, paalam. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, bye-bye.